Welcome to the Dorm Podcast with Lance and Jobs. Right. So, today wala si AJ pero sa next episode dito siya. And now, interview natin or makikipag-usap tayo kay Joms Jonas. Alright, so si Joms Jonas, isa siyang men's dating coach, influencer, fitness coach ka rin ba? Dati, pero sabihin natin pwede na rin fitness coach. Isang fitness enthusiast. Yeah, fitness Ayan. enthusiast. And overall, yung aim niya is to help us become a better individual or particularly for men to be better men. That's correct. So basically, parang sinasabi ko palagi is I want to help men achieve the best masculine version nila. Uy, ang ganda na. So, yun yung parang brand. Kung alam ko na, feel ko, nakikita na rin nila ako sa social media. Ako yung Project Pogi. Yun! Yun yung brand ko. Ayan, kung nakikita nyo sa Facebook, sa TikTok, sa IG Reels. Kasi makulit ako post ako ng post nun Parang everyday ako nagpo-post. So, kung into men's personal development ka, siguro nahapyawan ka na ng mga videos ko. Yun. So, ako yun, si Project Pogi. Si Project Pogi, aka Joms Jonas. Alright. Joms na lang. Joms, alright. So, Joms, bago tayo magsimula, tatanungin na agad kita. Good. Bakit ba naparaming lalaki na sobrang torpe and nababasted agad? Okay. So, basically kasi, sa akin, ito kasi yung naging story ko. Okay. Nag-start ako na, yun, torpe, hindi alam yung diskarte. Pero ang pinaka-root cause talaga niyan is yung sa family. Okay. Baga, growing up, naghiwalay yung parents ko eh. So, midway, kumari, 13 years old ako nung naghiwalay sila. So, anong nangyari, naiwan ako doon sa mother ko. Yung father ko, bumukod na. Kumbaga, umuwi na siya doon sa probinsya namin sa Bicol. So, nagpalaki sa akin doon sa years ko na yun, doon sa teenage years na yun. Di ba doon yung start na nagkakaroon ka na ng mga crush, nagkakaroon yung, kumbaga, doon ka na nagkakaroon ng interest sa love, ganyan. So, ngayon, wala akong naging father figure. Oo, wala na naging father figure noon. Tsaka, ang alam mo lang noon is kung ano yung nakikita mo sa may social media na ba noon? Parang wala pa ata social Friendster? May Friendster ba na? Yung may Friendster na noon. May Friendster na, may Facebook na rin. Pero hindi pa ganun ka, kumbaga ginagamit mo lang siya for games, yung ganyan. Yun. Anyway. Farm bill, ganun. Oo, yun lang siya ginagawa. Hindi mo pa siya ginagamit for resources. Mag-consume ng resources. Pero yun, so, naghiwalay nga yung mother and father ko. So, naiwan ako sa mother side ko. So, pagdating doon sa Bicol? Sa Bicol yung father ko umuwi eh. So, anong nangyari, dahil nga growing up, wala akong naging masculine figure, wala akong mapagtanungan kung paano ba yung tamang approach when it comes to dealing with women, ginaya ko lang kung ano yung ginagawa ko sa mother ko. So, di ba sa nanay mo, maging mabait ka lang. Okay. Gawin mo lang yung gusto niya, yung mga inuutos niya. Bibigyan ka na niya ng love. Yung ba, pagluluto ka niya na. Tapos, for example, kung may sakit ka, hindi mo sasabihin sa kanya, pero mararamdaman niya yun. May sakit ka, no? O, sige, tsaka parang the more na umiyak-iyak ka, lalo kang lalambingin. Oo, lalo kang lalambingin. Diba? May siya yung tinatawag na natin na mother's love. So ngayon, kung yun yung nakikita ko, ibig sabihin, ganun lang siguro yung gagawin ko sa mga babae. Para i-love ka? Oo, para i-love ako pabalik. Interesting yan. So, yun. Anong nangyari noon, meron akong isang girl na ganun yung ginawa ko. Na, sige nga, try ko nga. Kasi crush ko na siya. Ilang taon ka niyan? Ano na ako noon? Siguro nasa 14? Okay. 14, 15, nasa ganyan. Doon na nag-start yun, di ba? Doon ka na nag-start na mamulat sa ganung nasa relationship aspect. So, ang ginawa ko, naging mabait lang ako. Gusto ko siya, sinabi ko sa kanya na may gusto ko sa kanya, tapos sabi niya, sige, okay lang. Tapos ang ginawa ko, tinext-text ko siya araw-araw. Good morning, good night. Kumain ka na ba? Okay. Minsan ako pa yung nagpapaload. Kung nakita ko, hindi siya nagre-reply masyado. Baka text walang load pa nun, no? Oo, text pa nun. Di pa messenger nun. Ang nangyari nun, parang ilang weeks rin kami nag-uusap eh. Siguro mga nasa 3 to 4 weeks na tuloy-tuloy. So, akala ko yun na. Okay. Tapos biglang nag-message ako, scene. Okay. Ay, wala pang scene nun. Wala. Walang scene eh. Text lang. Tapos ang tagal ng reply. Kumbaga, compared mo sa ibang araw, sa mga ibang mga araw, hindi siya ganun kabilis mag-reply. So, okay, sige, paano yun ko ulit? Text ulit ako. Uso GM nun.
GM. Yung mga GM, di ba? Yung mga group message. Nag-GM ako. Pero sa kanya ko lang sinend. Tapos naka-label GM. Oo, pero naka-label GM. So, ba't hindi pa rin ito nag-reply? Okay. So, ang ginawa ko, pinaloadan ko. O baka sakaling wala kang load. Pinaloadan ko pa. So, naging clown din pala. Isang jokes. Okay. Pinaloadan ko pa. Tapos, wala pa rin. Ang ginawa ko ngayon, nagpalit ako ng SIM. Kasi ano ko nung Globe. Globe. Siya Sun. Okay. Ang mahal kapag only all net text nun. Di ba mas mahal kaysa sa different network? Pag different network. So, palit nga ako ng SIM. Gawin kong Sun. Ito na pala yung new SIM o new roaming number. Tapos, wala pa rin. So, nangyari, nag-ghost ako ng sobra. Kumbaga, hindi ko alam kung bakit, ano ba nangyari. Feeling ko nun, naging mabait naman ako. Ginawa ko naman yung gusto. Lagi ko naman kinakamusta. Kumbaga, kung ano yung trato ko sa mother ko nun. Parang nangyari, naging parang ang sama ng babaeng yon, ba? Parang how can she do this to me? Parang ginawa ko na lahat. Kumbaga, bait-bait ko, ganyan. So, after nun, sobrang naging awkward kami talaga. Kasi kaklase ko pa siya nun eh. Naging classmate ko siya nun. High school. Third year ako ng third year high school. Pagpasok namin sa school, hindi na kami nagpapansinan kasi sobrang awkward niya. Kasi ako rin, hindi ko alam kung bakit hindi niya na ako pinansin. Hindi mo siya kinonfront nun na, ba't hindi mo kayo pinapansin? Hindi ko na siya kinonfront nun eh. Okay. Kumbaga, wala na rin akong lakas ng loob. Kumbaga, feel ko, na-reject na ako. Yung feel ko, yung shame. Tapos, chinecheck ko yung mga messages ko noon. Baka may nasend akong mali. Baka may nasend akong na-offend siya. Okay. So, parang nag-overthink na ako. Tapos yun, hanggang sa, hindi ko na alam kung bakit. Ayun. So, yun yung feel ko na kung bakit maraming torpe ngayon. Kasi wala silang naging masculine figure paglaki. So, ang ginagawa nila is inuulit nila or ginagawa lang nila kung ano yung ginagawa nila sa mother nila. So, in which hindi rin naman kasalanan yun ng mother, hindi rin naman kasalanan ng father kasi nga, yun nga, na ano rin sila parang biktima rin sila ng generational na pattern. Oo. Kumbaga, naulit lang din nila yung pattern ng magulang nila. Tama. So, kasalanan ba nila yun? Hindi rin. Kasalanan ba yun ng lolo at lola mo? Hindi rin. Kasi kasalanan ba yun ng... kumbaga, yung pattern na yun, nakuha rin nila sa mga naging magulang nila. So, it's a... Kumbaga, nag-start yan nung World War, nung nagkaroon ng World War. Okay. Wow! Naaral mo hanggang World War. Doon na tayo malalim. Kasi, di ba? World War. Talagang naaral mo yan. Okay. World War, sa pilitang pinasali ng army yung mga lalaki, di ba? Oo. So, nung dahil nga nawalan ng maraming lalaki noon, naiwan yung mga batang lalaki sa nanay. So, doon na nag-start yun. Kumbaga, doon na nag-start na mag-decline yung tinatawag nating masculine. Parang ano tawag natin doon? Masculinity ba? Masculine medyo energy. Careful kasi ako doon sa masculinity na word kasi kahit ako, ang dami mo makikita sa sa social media. So, parang doon nagsimula mag-decline yung sinatawag na true masculine ba? Kung ano ba talaga yung masculine? Kasi nga, yun nga, dahil dami namatay noon. Hindi na nakabalik yung mga tatay. So, yung nanay yung nagpalaki. In which, yung nanay, default feminine nurturer yan Hindi naman siya yung natural leader. Kumbaga, dahil nawala yung tatay, napilitan sila mag-step up as the masculine doon sa family. In which, hindi naman sila naturally or default na ganun. Paano yung before, ngayon, pati nanay na, wala na. Kasi, dati yung nanay nasa bahay lang, di ba? Ngayon, both parents, most of the time, nagwo-work na. And minsan, walang yaya, iPad na lang, di ba? Kaharap ng mga bata So, mas lalong wala ng both mother and father figure. So, mas lost siguro yung kabataan ngayon. Both men and women. Kaya parang yun rin yung inaano ko na, ang pinaka-vision talaga ng Project Pogi. So, kung makikita nyo sa social media, baka akala nyo puro babae lang. Kasi yung hook no? Napasted ka na naman. Na-friendzone ka na naman, na-seedzone ka na naman. So, ang pinaka-vision talaga ng brand ko is to influence the next generation of fathers. Wow. Kumbaga kasi, yun nga, kung makikinig kayo kanina na, sino ba unang naging model mo nung bata ka? Yung si Goku. Si Goku. Hindi, before pa. Like, sino yung kung bata ka,
sino yung pinakauna mong gustong maging kanino mo i-model yung actions mo? Siguro before ka makapanood ng cartoons. Gandang question yan. Siguro sa yung kasi ang lagi ko nakikita before yung ninong ko eh. Kasi yung ninong ko architect siya, so may control siya sa time niya eh. Kaya yung daddy ko nasa work sa office. Ang nakikita ko yung ninong ko eh, may mga project siya sa construction eh. Sabi ko, gusto ko ganito yung may oras gano'n. Yun yung una ko nakita siguro. Kaya yun yung idol ko siguro dati, ninong ko. So basically, ang una mong nakikita as na model is yung palagi mong nakakasama sa bahay. Tama. Pero yung ninong ko, nakikita ko lang siya from time to time. Ang tanong mo kasi yung father, male figure, di ba? Sa household kasi namin, most of them, lola ko, tita ko, ninang ko. Nanay ko kasi nasa work din, tatay ko nasa work din. Kaya ako na-mention kanina yung mga bata ngayon, computer or iPad computer eh. Ako nun, TV, yung karang. Kaya sabi ko, Goku eh. So yun, kaya lang napasok yun kasi parang most of us, kasi ako, pinakauna ko talagang idol, tatay ko. Kumbaga, may nangyari lang na, siguro kaya rin nangyari yun, kasi ito yung mission ko kaya pinadala sa Earth. Kaya dito ako sa Earth para doon sa mission na yun. Parang origin story. Parang yung naging origin story ko na growing up, yung daddy ko talaga yung pinaka gusto kong maging siya. Yung ganyan. Siya yung naging, in which, gano'n rin naman sa lahat ng family. Kapag ikaw yung lalaki, ikaw yung son, usually, ang una mong imomodel yung sarili mo, yung paano ka gumalaw bilang lalaki, is yung sa father mo. Tama. So, kahit yung unintentional. Kahit unintentional. Kasi siya yung, kumbaga, kamukha mo or yung nakikita mong sarili mo years from now. Ganun. Ganun siya. Kaya 'di ba, kaya yung naging vision ko to influence the next generation of fathers. Kasi kapag nagkaanak siya, sinong imo-model niya? Yung tatay. So kapag lumaki yung anak niya, naging tatay din, sino imo-model ng tatay niya? Ay, sino imo-model ng anak niya? Yung siya din. Yung parang in that way, makaka-create ka ng generational change. So, parang ma-undo mo yung nangyari sa World War. Parang ang nangyari, yung mga walang quote-unquote father figure, saan pa sila titingin nakaharap lang sila sa cellphone. Might as well improve yourself, tapos ikaw yung magiging in a way father figure nila. Ikaw yung magiging ikaw yung magiging, ang tawag doon yung pattern interrupt sa generation of generation. Kasi yun nga, 'di ba, yung kaya nagbe-break yung families kasi nakikita rin nila sa 'di ba may study ngayon, ang dami nang hindi naniniwala sa kasal. 'di ba? Kasi nakikita nila yung magulang nila nag-split. Kumbaga, what's the purpose ng kasal? Tsaka yung hook-up culture din, baka doon din nag-originate 'yon, 'di ba? Kasi pattern siya na napapasa sa generation. So, in that way, kung yun yung nakikitang way kung paano mo mabibreak yung pattern na hindi na nagsiserve sa culture natin ngayon. Kasi ikaw rin naman talaga yung makapag-change nun eh. Once na maging aware ka na, ito pala yung naging pattern ng family namin. So, paano kung halimbawa merong nakikinig sa atin ngayon? So, i-model natin sila. So, this person, lagi siyang nababasted, lagi siyang nasi-scene zone, pero ginagawa niya naman ang lahat na na-mention mo na akala niya okay. Tapos nangyayari, nakailang babae na or crush niya, scene zone lang ng scene zone. Parang ang nangyayari tuloy, pababa yung self-esteem niya. To the point, ginawa niya na lahat, siguro hindi para sa akin tong love or intimacy, di ba? So, ano yung first step siguro na pwedeng gawin ni person na to? Ayun. So, sa akin, ang always kong sinasabi dyan is lahat ng babae itrato nyo as pantay-pantay. As queen. Kahit ganong ka-hot, ganon. Oo. Kasi parang, ito pansin ko, pag most guys, pag not so attractive, ganon, matapang sila eh. Kasi parang, hindi nila intend maging girlfriend eh, diba? So parang tropa-tropa, ganyan. Yes. Sobrang confident nila, kukulitin nila, ganyan. Pero pag pag-type na nila. Pag-type na nila, halimbawa, yung conventionally beautiful or hot, 'di ba? Parang naninigas na eh, no? Hindi na alam gagawin eh, 'di ba?
So, ano yung magandang ways na yung nasabi mo nga pantay-pantay? Okay, sige. Kumbaga yun, i-treat mo sila as pantay-pantay. Kumbaga, kung i-treat mo sila as queen, kasi tayo, parang i-position mo yung sarili mo as king. Okay. So, di ba, pantay-pantay, queen, lahat sila queen sa paningin mo. Okay. Kumbaga, you treat them with respect, you treat them with, yun nga, with care, yung ganyan. Queen pa rin talaga yung tingin mo sa kanya. Ang mali lang sa guys ngayon is ang tinitreat nila yung sarili nila as peasant. Oh! Kumbaga, yes, isa-serve kita as my queen, pero binalagay ko yung sarili ko as peasant. Kung type na kita, type ko yung girl. Ang gagawin ko dati is, sige, you're my queen or you're my princess, pero queen kasi talaga yung tawag ko. You're my queen, bibigay ko sa'yo lahat. So, nasang posisyon ka? Nasa peasant ka. Kasi, oy, ito, bibigay ko sa'yo, magustuhan mo lang ako pabalik. So, parang hinihingi mo yung approval niya. Nagulat nga ako nung una, sabi mo, treat them as queen. Kasi naisip ko na, yun yung nababasa na yun. Queen nga tingin sa kanila. Pero, nasa sarili niya pala. Ang tingin niya, peasant siya. Although, hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. Kasi parang, binibigay mo lahat no? Binibigay mo lahat. Mo yung gusto. Parang kang alipin. Parang kang alipin yun. Tama. Yun yung tamang word. Parang kang alipin. So, kapag nilagay mo yung sarili mo as alipin, ititreat ka niya as alipin. Hindi ka niya ititreat as king. So, pero kung itreat mo yung sarili mo as king na naghahanap ng queen, paano mo matitreat sarili mo as king? Ano ba yung ginagawa ng king? Ano nga ba ginagawa ng king? Ano ba yung king? Leader, hari. Leader. Diba? Merong self-respect, confident. Kumbaga, meron siyang... May kingdom. May kingdom. May sariling mundo, di ba? So, hindi naman siya pupunta sa isang kingdom na may queen lang doon, tapos ipuprove niya yung sarili niya. Tapos siya na yung magiging king doon. Di ba? Hindi. Ang ginagawa noon is, bubuo muna siya ng kingdom niya. Kapag king na siya, meron na siyang enough resources, hanap siya ngayon ng queen na deserve na mapunta sa throne niya. O doon sa tumabi sa kanya. So, yun dapat yung maging perspective mo. Kumbaga, kung gusto mo magkaroon ng queen, don't treat yourself as a alipin or huwag kang magpaalipin. Kumbaga, gawin mo yung sarili mo as king. Parang maging make sure na meron kang ginagawa for yourself para ma-build yung empire mo. Meron akong 3 pillars in order for you to be a king. Ayos pillars. So, parang tutungtungan mo. Tutungtungan mo. Para king ka nga, okay. So, number 1, yun nga, sinabi ko. Kaya tinanong ko sa'yo kung ano ba yung king. So, number 1, kailangan mo ng self-leadership. Self-leadership. So, self-leadership, paano mo paano mo ma-exercise yan? Through discipline. Kasi ililid mo yung sarili mo eh. Discipline, consistency. So, kailangan mo mag-build nun yun. Kailangan mo ma-exercise yung trait mo na yun para masabi mong king ka. King ka ng sarili mong mundo Hindi yung king na, sige, ako yung masusunod dito sa lahat na to. Kumbaga yung sa sarili mong mundo, yun yung empire mo, yung sarili mong life eh. So, iba yung sa yung kupal. Hindi yun. Mataas ka sa iba. Kumbaga sa mundo mo, ikaw yung king. So yun, ma-exercise mo yung self-leadership through consistency, discipline. Ayan. Ang next ko namang pillar doon is self-confidence. Okay. So, doon sa self-confidence, kailangan mo yun kasi di ka makakapag-lead. Wala kang confidence. Kumbaga, half-hearted lagi yung decisions mo. Kumbaga, gusto mo ba na i-lead ka ng taong hindi confident? Siyempre, hindi. Hindi, di ba? Di ba? Kasi pag nilid ako ng hindi confident, baka sa perwisyo kami mapunta, di ba? So, pati ikaw, di ba, mapapa-second guess ka din. Ba't ko susundan to? Hindi nga siya sigurado sa mga pinagsasabi niya. May madisgrasya pa kami pareho, di ba? So, yun. So, kaya importante yung magkaroon ka ng self-confidence. So, paano mo may exercise yung sarili mo? Paano mo yun may exercise? Paano mo may exercise yung trait na yun sa sarili mo? So, ikaw ba, what do you think ang nag-work sa'yo kung bakit tumaas yung confidence mo? Well, parang nagpo-promote ako ng Kaizen or yung okay. Pero siguro nakinig na alam na nila yung Kaizen. Pero setting that aside, siguro isa doon yung inayos ko yung fitness ko. Diba? Fitness. Saka yung, syempre, kung nung pang bata ako, yung grades ko, nag-aaral ako maigi, gano'n. Para may confidence ako na competent ako to do things. Di ba? Yun. So, doon sa, when it comes to confidence, parang may 3 naman ako doon na kailangan mong i-work on. Parang 5 pala. Wait, so una, self-leadership. Self-leadership, self-confidence,
Doon sa self-confidence, para Meron pang 5. meron pang 5. Okay. So, under doon may 5. Para magkaroon kayo ng self-confidence, kailangan nyo i-exercise yung physical, mental, spiritual, financial, tsaka relationship nyo. Oh. So, relationship, ibig sabihin kung paano ka makipagsalamuha sa ibang tao. So, hindi naman, kumbaga, kailangan everyday, kahit everyday, every week, meron kang activity na nai-improve yung 5 yun. Oh. So, in that way, parang podcast yun, Ito, relationship. yun. Okay. So, yun, kung ano naman tayo, iba-iba naman tayo ng iba parang tayo stats sa RPG, parang gano'n. stats siya. Yung confidence na yun, mabubuo mo yun kapag winwork on mo yung sarili mo. Yung self-stats mo. Physical mo, ano ba yung, paano mo work on yung physical mo? Gym, fitness, tamang workout. Tamang pagkain. Sa mental mo, paano mo may improve yung mental confidence self-help mo? books, yung profession mo. Correct. Di ba? Yun, yung career mo. Yan. Financial, paano mo may improve yung confidence mo financial? Siguro yung pag-learn to create systems para magka-business, or kung ayaw maging businessman, to earn more, to be promoted. Yung career, galingan sa career. Ganun. So, parang... Tsaka hindi ka bibili ng mga walang kwentang gamit. More budgeting, mga ganyan. Yan. And then next is yung spiritual. Yung spiritual, ito yung more on relationship mo with kung sino man yung God mo. Kasi parang... Kahit anong religion yan. Kahit anong religion yan. O baga mag-build ka ng relationship with, yun, kung sino yung God nyo. Yun. So, doon nun mabubus yung confidence mo. Kasi, yun eh, kumbaga mahalaga rin siya sa buhay ng tao, yung spirituality mo eh. Kumbaga, doon mo kasi malalaman yung bakit ka ba dinala dito. Parang magkaka-purpose magkakaroon ka ng sense of purpose. Yun doon. And then, lastly, yung relationship side. So, yun yung social skills. Ito yung nakakalimutan ng karamihan. Ito yung nakakalimutan ng karamihan. Kaya, kung titingnan mo, ang daming successful. Ako, marami akong clients na successful sa career. Talagang panis talaga. Millionaires, multimillionaires. Pero pagdating mahina sa babae. Pagdating sa relationship, wala. Talagang, kasi slave pa rin ginagawa nila. Kasi yun yung naging programming sa kanila. Usually, dun nga yun sa family. Dahil sa family. So, yun, yung 5 yun, kailangan, hanggat maaari, may exercise yun. So, dun kasi yung self-confidence mo. Galing. Dun maboost. And then, lastly, diba, self-leadership, self-confidence, eto naman, self-respect. Okay. So, magkaroon kayo ng boundaries, diba, pag sa self-respect. Kingdom, may fourth yan, diba? May fourth. Sinong gumagawa ng rules? Siyempre yung king. Yung king, di ba? Kasi nag-a-approve. Or for example, meron siyang mga tao na ito yung may bantay dun sa moat, di ba? May mga ganon. So, magkaroon kayo ng boundaries. Magkaroon kayo ng non-negotiables. Kumbaga, kasi dun yung kasi yun eh. If oo ka lang ng oo sa tao, sa tingin mo, ire-respeto ka nun. Siyempre, wala kang boundaries eh. Siyempre hindi eh. Ang mangyayari, ay yes man naman to eh. Parang walang prinsipyo. Walang principle. Yes man ka lang. Sunod. So, king ka ba nun kung sunod ka lang ng sunod? Yes ka lang ng yes. Tama. So, yun. Kailangan magkaroon ka ng self-respect. Usually, ito yung wala sa mga lalaki na okay lang yan kahit di niya ako replyan. Ano pa rin siya. Love ko pa rin siya. Crush ko pa rin siya. Tapos hindi nare-reciprocate. Kahit hindi nare-reciprocate, okay lang. Go lang. So, nawawala ngayon yung self-respect na tinatawag. So, paano kaya respeto ng babae kung sarili mo pa lang, hindi mo nire-respeto? Tama. Parang doon sa sinabi mong last, gusto ko i-expand. Yung kasing meron akong nagsabi rin sa akin about that boundaries. Iba raw yung boundaries sa walls. Di ba? Kasi sakto doon sa sinabi mo eh. Pag boundaries, sala eh. Alam mo yung yes or no. You have a clear yes, you have a clear no. Pag wall, talagang wala lahat. Wala lahat. Kumbaga, takip talaga. More on, sineseparate mo talaga siya sa ano. Kasi yung, halimbawa yung listener natin na gustong ma-attract yung babae, baka ang nangyari, akala niya, nagseset siya ng boundary, yung pala pure walls lang, di ba? So it's about, ayun nga, relation dun sa huli, having your principles, clear yung yes or no mo. Kaya alam mo sino yung papapasukin mo. Hindi. Tsaka kung sino yung, kapag nag-cross ka na sa boundary, hindi ka na pwede dito. Kumbaga, yun yung kasi doon mo mabibuild, doon mo i-build nga yung empire mo. Doon mo mabibuild. Pero hindi mo naman siya pipilitin na, ito yung boundaries ko, kailangan mo to gawin. Hindi mo siya pipilitin. Kumbaga, ito yung boundaries ko, okay ka lang ba dito? Paano mo ma-set yung boundaries and
ano ba sample ng ng boundary? Boundary mo is kasi before ka ito yung tinuturo ko sa inside the program. Ayan na, may free kayo. Kapag game drop. Pag makikipag-date kayo, dapat alam nyo na agad yung green flags tsaka red flags nyo. Oh, sa sarili mo hindi sa babae sarili mong green flag and red flag? Hindi. Yung sa gusto mong partner. Okay. Kasi sa Project Pogi, ang tinuturo ko is about intentional dating. Intentional dating? Oo. Intentional dating ang tawag doon. Kasi currently, ang ginagawa ngayon ng guys, hindi sila clear kung sino yung gusto nila. Hindi sila clear kung ano yung gusto nilang dynamic ng relationship. Kumbaga, ito nagpakita ng interest sa akin to, pwede na to. Kumbaga kasi baka wala nang magkagusto sa akin iba. Kumbaga nasa scarcity mindset sila pag ganun. Okay. So, parang crumbs lang kung ano yung available. Sige, pwede na to kasi baka walang magkagusto sa akin Kaya nga, pag ganun, low ang self-confidence nun. So, kaya nga dapat... Hindi niya pa na-master isang pillar. Kumbaga, hindi niya na-master yung 5 yun or wala siyang, hindi pa niya na-exercise yung 5 yun. So, doon sa intentional dating, ang meaning lang naman nun is you date with clarity and purpose. Kumbaga, clear ka kung ano yung standards mo. Clear ka kung bakit ka nakikipag-date. Nakikipag-date ka pa for short term lang, kung long term lang. So, ganun. So, if clear ka na dun sa gusto mong babae, sa hinahanap mong babae, hindi ka na magsisettle sa mga maling babae. Kasi usually... Kahit mag-show pa sila ng attraction kahit mag-show pa sila ng attraction sa'yo, tapos makita mo na, hindi to pasok sa standard ko, hindi kami fit ng values, hindi kami fit ng belief, ba't pa ako magsasayang ng oras? Kasi kung alam ko naman in the long run, hindi kami mag-work. So, magsasayang lang ako ng resources ko. Magsasayang lang ako ng time, energy, and money ko. So, what if sa dating pa lang, malaman mo na agad kung sino yung fit? So, yun yung tinatawag kong intentional dating. So, dating with intent. Kumbaga sa chess, bawat moves mo doon, diba, dapat intentional. Hindi pwedeng bara-bara lang. Kasi matatalo ka, makakain yung king mo, yung sarili mo, mawawala ka. So, yun, another part ng intentional dating is kailangan clear ka kung ano yung green flag mo sa babae tsaka red flag mo. Yung red flag mo, non-negotiables mo yun. Paano yun pag halimbawa nasa date kayo? So, meron kang red flag na negotiable. Sige, magbigay tayo ng something clear na hindi ako makakancel. So, sige, halimbawa, ayaw niya ng ako halimbawa, ayaw niya ng lawyer na halimbawa, baliktad, no? Halimbawa ako, ayokong mag-date ng halimbawa, ayokong mag-date ng lawyer. Ganun na lang, para Yan. So, pag nalaman ko, pala ako, lawyer pala. Sinabi ng babae. Isa yun sa, halimbawa, boundaries. Paano mo gagawin na maayos yung date? Kasi, di ba, we still respect women as queens. And at the same time, ma-end mo na yung date and potential waste of time. Ayan, di ba? So, continue mo lang yung date. Okay. Kumbaga, sige, pa rin tayo? Kasi eto na na-set up na tong date. Na-set Pero up after ng date, wag mo lang biglang i-go-ghost. Wag mo, kumbaga, kunwari, ang gagawin mo is, after ng date, hatid mo. Kung nag-book man siya ng Grab, hatid mo. Tapos sabihin mo lang, I enjoyed the day. And good luck on your dating life. Oh, ganun lang? Ganun lang. Alam niya na yun. In person or through text? Sa akin in person In person? Kailangan may balls ka to say that. May balls ka to say that sa end ng date. Sa end ng date. Sabi, I have a great, na-enjoy ko yung date. Pero, I didn't see na compatible tayo. So, good luck on your dating life. Wow. Pero for me, kahit di mo na-explain alam mo na parang lang, at least clear yung... clear na, good luck on your dating life. Parang clean mo siya na end Ako, ayoko, never akong nagturo na, hindi, pag ayaw mo, ghost muna, hindi. Kumbaga, i-clean mo yung pagputol nung pag-cut nung connection yung dalawa. Yun kasi nangyayari, eto observation whenever a man improves on himself sa yung mga areas na sinabi mo. Syempre, imposibleng wala kang ma-attract na babae. Whether red flag or green flag, may market ka di ba? Lalo na pag mahal mo sarili mo, may energy kang ine-emit sa universe So,
ngayon, pag red flag nga, ang nangyayari, yung most guys nga na nag-improve sa sarili nila, nag-go-ghost. Oo, nang-go-go. Diba? So, yun yung next problem. So, ano yan solving yun ng solve yung path niyan, journey talaga Tsaka naniniwala ako na yung energy bumabalik kumbaga kung nagbato ka ng negative energy, babalik sa'yo yan. Kumbaga yung karma. Naniniwala ako. So, kung nang-ghost ka, ibig sabihin, babalik sa'yo yung ganong energy. Kahit hindi sa relationship, maybe sa ibang form. Paano kung halimbawa yung guy nga, na master na yan, pero yung intent niya nga, mang chicks, pero yung ito, naggagawa ka scenarios, parang challenge niya, na nag-project pogi siya, di ba? Tapos, hindi na siya ginoghost niya yun. Ngayon, siya na yung nang-go-ghost, pero tinuruan mo mag-ghost. Pero sabi niya, Coach Jones, Coach ba tawag tayo? Coach Jones, dami kasing nagkakagusto sa akin Pwede bang like, date ko lang sila nag-date and in a way na hindi ko sila ma-hurt, pero mag-e-enjoy kami pareho. So, dadating yan dapat dumating ka sa point yun nga na ba't clear ka kung ano yung purpose ng dating mo. And syempre, dapat clear din yun doon sa dinidate mo. Kumbaga, huwag ka magdi-date ng babae naghahanap ng long term, pero i-date mo siya, ay gusto ko short term lang. Pero dahil gusto niya long term, kunwari long term din yung gusto ko. Kasi ginagawa ng iba, halimbawa, nagandahan sila sa babae. Pero clear naman yung babae sa gusto niya ng serious relationship. Pero ikaw nga, attractive ka na master mo na yung 3 pillars Gagawin mo, mamalik ka sa una na ginawa mo siyang queen and slave ka in a way. Ka ngayon, nagsinungaling ka. Sabi, gusto ko rin ng long-term relationship. Doon na yung mali. Kumbaga, ang nangyayari doon, attach ka na sa outcome, attach ka na sa result. Meron ka ng agenda. So, everything na, kumbaga, kapag may ginawa kang isang bagay dahil may gusto kang makuha pabalik, do you think genuine yun? Hindi, kasi parang may ulterior motive ka, di ba? Ulterior motive ka. So, hindi ka na authentic. So, doon na, yun na, kumbaga, doon siya nasisira doon nasisira yung relationship. Tapos, ang mangyayari is matataniman mo pa ng trauma yung babae. Oo. Kumbaga, it's a... So, nataniman mo ng trauma, pwede pa yung other generation. Other generation. So, mapapasa niya yun. And then, yung, kumbaga, sa akin kasi, lahat ng, yung, di ba meron tayong kasabihan na men earns their value. Okay. Women preserves their value. Okay. Pa-explain. Ano yun? Kumbaga, ang women, pinanganak ng may value. Okay. Tayong mga lalaki, wala, zero tayo. Kailangan natin i-earn yun. Okay. So, parang ang sumisira sa value ng babae, wala mo ko sino? Men. Kasi Okay. sila yung nag-ano ng trauma. sila yung dahilan ng trauma. So, in short, sa una, they're so pure, they're so innocent, very trusting. Innocent, may isang man na maninira. So, for me, yun nga, kung, yun ba parang yun, kaya nga yun yung vision ko to influence the next generation. Kasi, men talaga yung, tayo nga kasi talaga yung leader. Tapos, ang nangyayari pa, nagkakaroon na ng branding na parang misogynist, di ba? Kasi, ang nangyayari, yun nga, yung guy na akala mo good example, dahil nga minaster niya na lahat, naging, naman, manloloko, cheater, gano'n, di ba? Pag ganun kasi nasa hyper spectrum yun. Kasi may dalawang spectrum na parang parang one side, other side. So yung unang side, ito yung mga nice guys na tinatawag. Yung sobrang bait, na yun nga, yung people pleaser. Yung parang slave queen parang mentality. Slave queen mentality. Sa kabila naman, ito naman yung toxic guys. Okay. Usually ito yung mga nice guys na nasaktan, putya, ayaw pala niya ng mabait. Baging bad so, boy gumano naman na ako. siya. Gusto pala nila mga bad boy, ayaw nila ng mabait. Naging extreme bad boy. Naging extreme naman. Okay. So, pag naging extreme ka naman, doon naman nawawala yung compassion mo, yung empathy mo, yung love mo. So, sobrang masculine naman, parang hyper toxic masculinity na. Pero nangyayari, mas maraming, may mga na-attract din yung mga doon Kasi, may science doon na women fall in love through feelings nga. Okay. Through emotions. Yung sa mga bad guys, doon sila makakaramdam ng super emotions kasi ima-manipulate sila. Oo. Parang, kumbaga meron tinatawag na negative, na emotional tension.
Nakaka-feel sila ng Oo, tension. nakaka-feel sila ng tension. Di ba, women like drama? Di ba kung sino ba yung madalas nanonood ng mga soap operas, mga novelas. Di ba mahilig sila sa drama? Mahilig sila sa tension. Hindi tension lang na away, Hindi. Tension na yung parang heightened Parang emotions. heightened emotions na nararamdaman nila. Kasi yun talaga yung key. Key for attraction is tension. Kailangan may tension kayo. So, kapag walang tension, wala silang nafe-feel na tension, hindi ka nila magugustuhan. Walang attraction doon. Parang, kumbaga sa girls, nami-misconstrue nila yung tension ng bad guy. Na parang excitement. Sa nice guy kasi walang tension eh. Kasi nakahain na sa'yo lahat Nakahain na sa'yo lahat. Kumbaga, di ba rubber, or may tali ka, ito yung nice guy, ito yung babae. Ang nice guy, pursue ng pursue. So, wala nga yung tension. Kasi malambot yung tali eh. Tapos sa bad guy naman, kunwari, yung ang gagawin nila is manipulate ka nila para sila yung habulin mo. So ngayon, nagkakaroon ng tension. Kasi tapos, kung habang mo siyang hinahabol, mas nag-aano yung tali, nagkakaroon ng tension. Tapos yung babae naman, kabado lagi. Ano ba to? Kami ba? Or hindi? Or gusto niya ba? Or hindi? Nagkakaroon siya ng emotional tension sa isip niya. So paano magagawa yung tension na yun without having that ulterior motive na saktan yung babae? So yun rin kasi yung akala ko dati na pag nice guy ka, ayaw pala na nice guy. So toxic ako. Dumaan ako diyan, bro. Kumbaga dahil nga nung nagkaroon ng una kong girlfriend, sinagot ako, tapos sobrang nice ko talaga. Kumbaga pag tinatanong ako at sasabihin niya, gusto ko kumain. Saan tayo kakain? Tapos sasabihin ko sa kanya, ikaw bahala, saan mo ba gusto? Kumbaga binabalik, hindi ako nagli-lead, kasi ang mentality ko nga nun, ibigay ko lang sa kanya lahat, magiging okay kami. Kasi yun yung ko sa nanay ko. So, pero ang nangyayari nun is, ayaw niya, kasi gusto niya na may nagli-lead din sa kanya. Kumbaga feminine din kasi yung ko eh. And most of the women, feminine talaga, yung default. So, nung naghiwalay kami, sabi ko, naging mabait na naman ako, naging mabait ako. Inibigyan ko siya ng bouquet kahit wala nang makain. Alam mo yun, yung talagang... Or wala namang reason, gano'n? Walang occasion? Ganun? Hindi. Kumbaga, kasi college pa ako noon eh. So, dahil nga gusto ko siyang mabigyan ng bouquet, gugutumin ko yung sarili ko. Kumbaga, willing akong mamatay para mabigay lang yung gusto niya. Kasi, ayun nga akala ko. Na ibigay mo lang lahat ng gusto, mag-stay yan. Uy, parang related... Kahit mauubos ka na. Related yan doon sa sinabi ni Coach Cho. Shout out. Yung, you cannot pour from an empty cup. Yun. So, kahit empty na yung cup mo, pour ka ba ng pour? Kasi, nag-e-expect ako na mag-pour siya pabalik. So, genuine ba yun? Hindi. Kasi nag-e-expect ka ng... nag-e-expect Nasa taking ka rin eh. So, you cannot give in a empty cup kasi ang gagawin mo nun, mag-give ka na mag-give, expecting na bumalik, yun nga, na expecting na magstay siya, expecting na ibigay niya rin yung gusto ko, without actually verbally saying it. Kumbaga, yun, gawin ko lang yung gusto. Kasi yun yung nakuha ko sa nanay ko, na gawin ko lang yung gusto nito, alam na niya agad ko ano rin yung gusto ko. So, nangyari, yung girl, nape-pressure siya no, in a bad way na... Hindi naman siya nape-pressure, hindi siya nakakaramdam ng any kumbaga wala siyang gusto rin niya mag-submit. Kumbaga nag-aaral na siya or nag-work na siya. Kumbaga we're living in a world na nagiging masculine din yung girl. Kumbaga it's a good way na kasi nga na-empower din yung women. Pero at the end of the day, gusto niya pagbalik niyan sa bahay, balik sila sa default state nila na feminine sila. Alam mo, gets ko yan eh. Nakita ko kasi in-story mo yung hindi ko alam kung same book tayo ng binasa, pero The Way of the Superior Man, yun, pangalan ng book. By David Deida. Yun. So, doon, ang dami kong natutunan. Binasa ko yun nung single pa ako Tapos yun, may long-term relationship na ako. So, binasa ko siya in a perspective na hindi mang fuckboy. So, ano ba talaga yung core ng masculinity? So, ayun, nabasa ko yun doon na yung girls ngayon, masculine na sa work and sa friendships eh. Kasi yung modern work society. in general is masculine eh. It's not man-woman. Anything you do, anything na doing, masculine yun. Ang Tapos, receiving is feminine. Receiving feminine and siguro yung rin, di ba, yung something that has emotions, di ba, may medyo feminine yun. Flow. Sa work, masculine structure. Structure, di ba, may hierarchy. Masculine yun. Pero, pag uwi ng girl sa bahay, syempre gusto niyang tanggalin yung mask na yun, mas maging feminine. Gusto niya mag-relax sa feminine state niya. Mag-relax.
Ang nangyayari lang, tayong guys, syempre pagod din tayo. Na gusto rin natin mag-relax. Nagiging feminine din sa ganong situation. So, ang nangyayari doon is, yun nga, nakakalimutan natin yung duty natin in the first place pa lang. Kumbaga, yun nga, na in-expect mo kasi, tinrato mong parang nanay mo yung babae. So, in which hindi naman dapat. Kung mag-partner ka, i-treat mo nga siya as your queen. Kumbaga, responsibility mo siya. Hindi kanya responsibility. Diba? Kailan naging responsibility ng queen yung king? Diba? It's always the other way around. Responsibility ng king, yung queen. Na protektahan siya, mag-provide sa kanya. Ang responsibility ng queen is to nurture, to pasarapin kunwari, diba noon, kapag nag-hunt yung mga lalaki, sino yung magluluto? Yung babae. Yung babae. Dati. So, kumbaga, parang pinapasarap nila. Kumbaga, multiplier sila. I-improve nila, inaalagaan nila yung resources mo na pinaghirapan mo. Paano na ngayon, halimbawa, halimbawa, gusto niya mag-enroll sa Project Pogi, pero yung situation niya, naisip ko lang sinabi mo, yung girl yung provider, siya yung walang trabaho. So, in a way, yung role ng girl is masculine, siya nasa feminine position. I mean, feminine situation. Paano yun? Paano niya aalagaan din yung queen niya in a sense na financially I'm not okay, but I'm still your man. Paano yun? Ganun. So, basically, hindi naman talaga papugian, paramihan ng pera. Again, women fall in love with you or ma-attract sila sa'yo through feelings. Tama. Kasi ang daming, di ba, sabi nga, milyonaryo, pero mahina pa rin sa babae. Pero ang dami, hindi naman masama, pero tambay. Pero grabe ang lakas sa, Kasi merong tatlo na kailangan mong mapa-feel sa babae para, yun na, ma-feel niya na king ka niya. Okay. So, number one bukod pa dun sa yung tatlong pillar? Bukod pa dun. So, yung tatlong pillar sa sarili mo, yung tatlong to, sa tatlong to, doon outside na, kailangan mo itong ma-feel para, kailangan mo itong mapa-feel sa kanya para mag-submit siya sa'yo. Okay. So, number one, kailangan meron kang structure. So, kumbaga, magkaroon, kasi yung mga girls talagang, ang dami nang iniisip niyan, ang dami nararamdaman. Kailangan makapag-provide sa kanila ng structure. Kasi maraming tabs sa utak maraming nila. tabs sa utak nila na, kasi nga emotional sila eh. So marami, and biological nila yon. Talagang ganun talaga sila. So kailangan makapag-provide ka ng structure na kahit simpleng saan ka saan mo gusto kumain, meron kang say. Kumbaga meron kang structure na mabibigay sa kanya na meron siyang susundan. Yung halimbawa, kahit ayaw niya, meron kang sagot. Okay. Meron kang sagot para lang yung options, para lang mabawasan yung options sa utak niya. Kasi hindi siya makapag-decide sa sobrang dami. Hindi niya alam kung ano rin yung gusto niya. So ikaw, as a man, kailangan makapag-provide ka ng structure na, okay, ito yung pupuntahan. Sige, ano yung feel mo dito? Gusto mo ba to? Hindi. Sige, meron pa akong isang option. Gusto mo ba to? Parang magpo-provide ka ililid mo nga siya, parang structure. Parang in a way, king and queen talaga kayo kasi hindi mo naman siya per se inuutusan binibigyan mo siya ng option. Binibigyan mo siya option. Ako, I am firm. Parang ganoon na nagbi-build up pala yung simpleng saan tayo kakain, ganoon. So, anong pa lang mapapakita mo na yung leadership mo, yung pag-provide mo ng structure. Or pag halimbawa meron siyang binibili sa mall, 'di ba? Ano dito? Mas bagay. Pero usually tayo mga guys sabihin natin, maganda pareho pero siguro sabihin mo, ito mas maganda kasi para mas sexy ka dito. Ay mga ganun. Both maganda pero feel ko mas hot ka dito sa red. Mga ganun. Okay. So parang nagbibigay ka ng structure sa kanya. Kasi nga, she is craving for your leadership. Kumbaga, yun nga. Kasi nga, ikaw nga yung king niya eh. Next naman is, kailangan mapa-feel mo na safe siya around you. Okay, safe. SS SS. Structure, safety. So, yung safety na yun, kailangan ma-feel niya na safe siya. Na kapag kasama ka niya is, kaya niyang i-let go yung masculine. Kasi masculine yun yung warrior eh. Diba? Yun yung laban eh. Pero siya, para makapag-relax siya sa feminine state niya, kailangan ma-feel mo na, ay, safe yung environment. Well, kaya kong mag-relax dito. Kaya kong mag-relax sa feminine state ko. Kasi safe siya eh. Andito yung partner ko, and feel ko safe ako sa kanya. So, the moment na mapa-feel mo yung safety, kaya niya mag-relax to sa feminine state niya. So, pero kung the moment na hindi mo mapa-feel sa babae na safe siya,
siya ngayon, mag-flip niya, ay, kailangan ko maging masculine dito kasi hindi ako safe dito. Parang ikaw yung poprotektahan niya. Parang ganun. Kung hindi mo feel yun, hindi ka niya makikita as someone na masculine, na someone na kaya niyang mag-submit to, someone na kaya niyang i-follow. Kasi hindi ka makapag-provide ng safety sa kanya. Okay. So, and then lastly is, diba, may structure, may safety, tsaka yung presence mo as a leader. SSP, presence. Presence mo. Paanong presence? Ano ba yun? Yung halimbawa magka-date ka tapos nag-i-scroll ka lang sa social media. Kumbaga, women loves attention. Okay. Kasi nung unang panahon, once upon a time, kapag ang babae nawala sa kanya yung attention ng tribe, mamamatay siya. Kasi kunwari nabuntis siya. Kailangan yung attention sa kanya ng tribe, nasa kanya. Para alagaan siya. The moment na mawala sa kanya yung attention ng tribe, mamamatay siya kasi hindi siya makakapag-hunt. Kung ba mamamatay siya, pamamatay rin yung offspring niya, yung dinadala niya sa loob. So, kapag hindi niya naramdaman yung presence mo as a leader, sinong ang gagawin niya sa modern world? Ako na lang. Kung ba hindi pa rin siya makakapag-relax sa feminine state niya. So, yun. So, if you want to be gusto mo maparamdam sa babae na king ka, na kaya niya mag-submit sa'yo, is yun yung mga kailangan mo iparamdam sa kailangan. Feel niya safe siya, naramdaman niya yung presence mo, tsaka nakakapag-provide ka ng structure. Ito bang mga systems na to? Kasi ako straight ako, ikaw straight ka. Doon sa mga listeners natin na halimbawa, lesbian, girl on girl, or yung mga LGBT, nagkakaroon din 'di ba ng masculine, hindi masculine and feminine sa relationships. Sana na top and bottom, 'di ba? Yung mga top parang and bottom. Parang ganoon yun. Mga butch, tas kalimutan ko yung mga term. Basta pero parang in a way may nag-stand out minsan na siya yung parang masculine sa relationship, siya yung feminine. Palagay mo applicable din to sa kanila. Kasi meron naman talaga yun eh. Kumbaga sa law of may 7 laws of the universe. 7 laws ba? 7. Okay. Laging may masculine tsaka feminine. Kahit sa individual eh. May Actually, masculine at feminine energy tayo lahat eh. So, since sinabi mo yun, pati sa straight couples, minsan 'di ba yung lalaki yung feminine, yung girl yung masculine. Yun, pwede rin yun. Kung both sila, no, yun yung gusto nila na yun yung default nila. So, kung ang hindi kasi kunwari 'di ba sa magnet, may different poles. May North Pole. May plus minus. May North Pole tsaka South Pole. Pag pinagtapat mo yung dalawang North, ano mangyayari? Di ba mag-ano sila? Hindi sila mag-a-attract, di ba? Mag-repel, di ba? Ayun, polarity, di ba? Polarity. So, kapag North tsaka South, pinagtapat mo, mag-a-attract. Mag-a-attract. So, kailangan laging may polarity. Laging may masculine, laging may feminine. Pero kapag pareho kayong masculine at masculine, hindi kayo, walang attraction dun. Hindi kayo magja-jive. Para magka-clash talaga kayo. Lalayo kayo sa isa't isa. Pero kung may feminine tsaka may masculine tsaka may feminine, matik yun, mag-a-attract yun. Paano yun, halimbawa may listener naman tayo na since nabigyan mo yun, nasa ganong relationship sila for the past, let's say, 5 years na, gano'n. Pero natatakot silang makipag-break exactly because yun yung una yung slave mentality, pangalawa yung scarcity mindset, na okay na sa kanilang maging, pero deep inside they want to be masculine. Pero yung partner nila, nagiging masculine din to the point na nag-enjoy siya with her masculinity. Pero itong si guy na to, gusto niya mag-lead. Gusto niya mag-lead, and the only way to do it is to leave the woman. Paano niya magkakaroon ng strength na gawin yun, di ba? Yun nga, kaya important yung self-respect eh. Okay. Babalik tayo doon sa tatlong pillar. yun eh. Okay. Kailangan talaga importante yung self-respect. Na in a way na never kang magsisettle sa babaeng sa tingin mo hindi kayo compatible. Kasi the moment na magsettle ka for less, i-resent mo yun eh. Ba't ba napunta ako dito? Parang in the long run, marami kang what if. Ba't hindi kaya sa simula pa lang hanapin mo na agad yung compatible sa'yo? Parang nasayang yung mga years. And at the same time, toxic talaga siya. Toxic talaga yun. Kapag ganun. Magka-clash kayo nun eh. Pareho kayong masculine. So wala palang toxic person per se. Nagkataon lang toxic person relationship. Kasi nagkataon lang baka hindi match yung polarity nila.
Hindi lang match yung polarity nila, hindi sila nakapag-communicate well kung ano yung ba talaga yung gusto nila. Kumbaga, dating stage pa lang, hindi na nila ginawa yung hindi na nila ginawa yung yun na, maging intentional. Intentional dating. Oo, hindi na nila ginawa yun. So, doon pa lang sa intentional dating, parang makapag-screen ka na. Ano ba talaga gusto ko sa babae? Tama. Ano ba yung gusto kong dynamic? Sige, yun yung hahanapin ko. Kasi halimbawa, merong mga couple, for them, toxic yung hindi nag-update, di ba? Pero meron naman mga couple, they value freedom, di ba? Pero, anong nangyayari, hindi pala match sa dating pa lang. Sa dating pa lang, hindi na match. Pinilit lang kasi, feeling nila, baka ito na yun, parang baka wala na kasing iba. So, parang nasa scarcity nga siya. So, importante rin yung abundant kayo na makita mo yung mundo na maraming resources in which makikita mo naman talaga kung titingnan mo yung puno, di ba? Ang daming leaves. So, parang hindi lang pala sa pera yung abundance. Naririnig ko kasi lagi yung abundance na yan sa pera. Yung pala, pati sa dating, magagamit nyo yan. Kasi once na nasa scarcity mindset ka, magsisettle ka palagi sa list. Kasi feeling mo, wala nang magkakagusto. Baka wala nang magkagusto sa aking iba. Biro mo ilang tao yung nasa mundo. Merong 8 billion ba? Merong 8 billion. Merong para sa'yo doon. Hindi mo lang talaga siya hinahanap at hindi ka clear kung ano yung hinahanap mo. Mahanap mo ba yung isang bagay na hindi mo alam kung ano yung hinahanap mo? Tama nga yun, di ba? So, going back, dapat alam mo kung ano yung type mo. Alam mo yung type mo, ano yung standard mo. So, hindi corny yung yung susulat mo. Ito yung type ko sa isang babae. Hindi corny yun. Okay. Kumbaga, nagiging intentional nga yung ano mo yung paghanap mo Ito yung gusto ko. Ito yung hahanapin ko. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung gusto mo, hindi mo mahahanap yun. Tama. Hindi mo mahahanap yung hindi mo mahahanap yung bagay na in the first place, hindi mo alam kung ano yung hinahanap mo. Oo nga. So, yun isipin nyo muna, ano ba yung gusto nyo sa magiging partner nyo? And yun nga pala, teka, tingnan ko meron ako mga gustong i-ask sa'yo So, ano tayo? Ni-research kita. Go lang, go. Kaya nanonood ako ng content mo, napapaano minsan di ba? So, eto, yung mga torping mga nababasted, ayos mukhang nasagot mo yung mga tanong. Ano ba yung hindi? At ito pa, may tanong ako dito. What separates a boy versus a man? Pero parang nasagot mo na rin no? What should a man look for in a woman? Nasagot mo na. Pero pwede ko siyang, hindi pa masyadong nasagot yun. Siguro, lahat kasi tayo may kanya-kanyang standards talaga. Kasi sinabi mo kanina, di ba? Kailangan intentional dating. Pero, paano kung nalilito itong si man na to? Ano ba talaga yung i-look for ko? Ano bang standard? Yung parang, gusto kong mag-set ng standards, pero, siyempre, common lang naman yung maganda, hot, gano'n. Matik yun yung una sa listahan natin. Yan. Kailangan maputi. Type kailangan natin. Maganda. Physically attractive. Pero aside from that, lost na yung karamihan ng lalaki Di ba? So, yan nga. Ano kaya yung... Always, ang lagi ko sinasabi sa mga clients ko, always think long term. Kasi ngayon, ang hine-help ko talaga is yung mga lalaking gusto na mag-settle. Yung tapos na sa laro. Tapos na sa laro. Gusto na makahanap yung queen ko talaga na susuportahan ako. Na kahit ano yung mission ko is go lang siya, andyan lang siya to support me and to take care of yung mga nakuha ko, kung ano yung mga na-provide ko, yung mga offspring ko. Yung ganun. So, look for someone that will multiply your life. Hindi lang sa pera. Hindi lang sa pera. As in, kasi usually ang ginagawa ng mga lalaki, hahanap sila ng babae additional. What do you mean additional? Yung parang ginagawa nilang kailangan ko ng babae kasi kailangan ko. Parang kasi yung mga tropa niya puro may girlfriend na, siya na lang yung single, gano'n. Ako na lang yung single. Parang kailangan ko ng babae kasi ako na lang wala. So, he is coming from a place of insecurity. Kumbaga, hindi siya secure. Pero if you treat women as multiplier na, okay, kailangan ko ng babaeng magmumultiply kung ano man yung nabuo ko. So, pag multiplier, may isip mo siya, okay, positive, negative. So, kung nasa positive ka ngayon, kapag nag-date ka ng babae or nag-settle ka sa babaeng negative,
ano mangyari sa'yo? Adi, hindi multiply, ano ba, divide? Positive, negative. Hindi, positive, negative eh. So, negative. Negative. So, pero pag nakahanap ka ng babaeng positive, tapos positive ka rin. Adi, parang exponential. Exponential growth, parang multiply. Tama. So, ganun. So, hanap ka ng babae. Ikaw, kasi different naman talaga yung standards natin. Iba-iba tayo ng standard, iba-iba tayo ng lifestyle. So, hanap ka ng babae na sa tingin mo magmumultiply kung ano yung meron ka ngayon. Ano? Wait. So, teka, magiging yung halimbawa real talk. Halimbawa real talk. So, ikaw sa personal life mo ngayon, kung okay lang, meron ka ba ngayong like long-term girlfriend? Meron. Ilang years na kayo? 10 years. Wow, 10 years. So, kumbaga, may experience ka na dito in intentional dating and hindi lang yung laro-laro. Yung talagang long-term, serious relationship with love and respect. Na perfect yung dynamic na tinitreat ko siya as queen, tinitreat niya rin as a king. Kumbaga kaya kami tumagal kasi yun pa lang eh. Kumbaga, una pa lang, alam ko na kung ano yung gusto ko. Pero yun sa 10 years na yun, ang nakakatuwa nga doon kasi, dinaanan niya rin yung nice guy ko. Dinaanan niya rin niya yung bad boy ako. So ano yung parang nagkaroon kayo ng time nag-break kayo? Nagbe-break kami. Yung nice guy ako, nag-break kami. Yung bad boy ako, nag-break kami. So, ano ba talaga yung tama? Nice guy ako, break. Bad boy ako, break din. So, meron palang nasa gitna. Paano mo nga pala natutunan to? Yun, experience, tsaka books na rin, courses. Tapos, buti na lang, meron akong mga naging coaches na tinuro ako sa tama. Kasi yun parang experience na rin. Dumaan ako sa magkabilang spectrum eh. Sobrang nice, hindi nag-work. Sobrang bad boy, sobrang toxic, hindi na nag-work. So ano ba talaga yung tama? So parang yung yung dahil sa curiosity ko na, ano ba yung tamang dynamic? Ano ba yung tamang way in order for you to have a ideal relationship na maintain yung attraction, maintain yung interest? Kasi kami ng girlfriend ko ngayon, talagang every date namin, feeling namin, first date pa rin. So parang siya yung unang nakaka-experience ng mga experiment mo sa sarili mo. Parang naging guinea pig ko siya. In which yun yung tinuturo ko ngayon. Kasi yun nga, parang dumaan ako sa magkabilang spectrum. Alam ko na kung ano yung mali dito. Alam ko na rin kung ano yung mali dito. So, kailangan na nasa gitna ka. So, merong tinatawag na term doon isa rin sa naging mentor ko, si Dr. Robert Glover. Binasa ko yan. Teka. No more Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Meron siyang tinatawag doon na integrated. Alam mo, ina-apply ko rin pala yung mga mga natutunan mo. No more Mr. Nice Guy. No more Mr. Nice Guy. Malupit yun. So, if people pleaser ka, gusto mo lagi ng women's validation, yun. Doon mo malalaman kung ano ba yung mali mong ginagawa, tsaka yung dapat mong ginagawa. Yun. So, yun. Meron siyang tinatawag na integrated. Ibig sabihin, nasa gitna ka lang. So, pag kasi nasa nice guy ka, feminine. Sobrang feminine. Okay. Pag nasa toxic, bad boy ka, sobrang masculine So, naman. toxic, parang misogynist ka na nun eh. Misogynist na walang, ikaw lang lagi tama, wala kang paki sa nararamdaman niya. So, kumbaga binabalance mo lagi. Balance ka lang lagi. Volume, sa gitna ka lang. Ang tawag niya dun is integrated man. Integrated man. Integrated yung both masculine tsaka feminine energy mo. Kumbaga, assertive ka, pero caring ka pa rin. Lupit saan yun? Doon sa No More Mr. Nice Guy ba yun? Discuss niya rin doon yun. Isa siya sa nire-recommend kong books na basahin kasi talaga eye-opener talaga sa akin yun eh. Rin ako doon eh, parang na eye-opener din ako doon. Napakinggan ko siya sa podcast eh. Sabi ni Doc Glover, dinagdagan eh. Sinabi, yung marami raw men na mas magiging masaya sa buhay if they overcome the fear of women. Fear of women, fear of rejection. So, ano pa yung mga books na mare-recommend mo? Pag gusto nilang mas maging attuned with their masculine self. For in a relationship, merong book akong nakita na in which inano rin to ni Glover. Parang isa sa nirecommend niya. Kapag in a relationship ka, yung The Masculine in Relationship by J.S. Youngblood. Yun naman kapag may girlfriend ka na or meron ka ng asawa na feel mo gusto mong ma-rekindle yung spark. Yung kasi usually kapag matagal na nagda-die down di ba? Yung parang nandun lang sila for para may kasama na lang pero wala na yung attraction talaga, wala nang interest.
patay talaga yung relationship. So, yun, dun mo, isa rin yun sa nakatulong sa akin kung paano ako na-flip, na hindi kami nagkakasawaan, na excited pa rin kami makita yung isa't isa. Kasi 1 decade na kayo ng girlfriend mo para na-maintain mo pa rin yung spark. Feel namin, parang first date pa rin namin kapag nagkikita. So, ganun siya. Siya rin, ganun din. Kumbaga, open yung communication namin na yun. Kahit ako, nafe-feel ko pa rin yun. Kasi, papapogi pa rin ako. Kailangan maganda pa rin yung i-present ko sa sarili. Maganda ko pa rin kung paano i-present yung sarili ko. And siya din, nagbibihis pa rin talaga siya. Looking forward pa din. So, parang ganun siya. Yung, nami-maintain yung attraction, nami-maintain yung interest in a long run. Kasi ang daming couples naman, na-observe ko, hindi na nila inaayos yung sarili nila. Pag ano na yun. Tapos pag nag-aayos, sabi, gusto mo mag-cheat, no? Kaya ka nag-aayos, di ba? So, nagiging complacent. Tapos, pag nag-ayos ka naman, parang iniisip nga, gano'n. Tapos, in a way, yung ibang guys din, dati, nag-aayos ka, tapos ngayon, gano'n. So, yung GS Youngblood, The Masculine in Relationship. So, 2 books. Meron ka pa bang ibang maisip? Pangatlo siguro, sige, 3 na lang para hindi mahirapan yung Think and Grow Rich. Kasi importante sa akin yung abundance mindset eh. Kapag lalaki ka, pero apply mo sa dating, Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Kumbaga, hindi mo siya rich in, pwedeng rich in money, rich in relationship, rich in health. Kumbaga, andun eh. Kung hindi mo pa nababasa yung Think and Grow Rich, akala mo about money. Napoleon Hill ba yun? Napoleon Hill. Okay. Yun, pero tayong mga binabasa. Except yung GS, hindi ko pa na... maganda yun, bro. Sige, try ko yun. Sobrang solid. Okay. Complete na yun from hanggang sex meron doon. Kung gusto nyong i-spice up, doon meron. Si ano rin meron eh, yung si Way of the Superior Man. Yun, meron din doon. Actually, yun yung gusto ko i-add doon sa mga listahan mo. Ayun din. Way of the Superior Man. Kung may 5 books, No More Mr. Nice Guy, The Way of the Superior Man, The Masculine Relationship, Think and Grow Rich. Tapos may isa ako si Tony Robbins. Alin doon? Ang daming books niya eh. Si Awaken the Giant Within. Hindi ko pa nababasa yun. Money Master the Game pa lang Yun, Awaken the Giant Within. Yun kasi yung 5 books na yun, yung sobrang nag-flip talaga yung buhay ko na. Kaya ko siyang basahin paulit-ulit. Tapos marami ka pa rin bagong... Marami pa rin nakukuha and nare-reinforce nga yung nakukuha ko na knowledge, kumbaga nare-refresh ako. Kumbaga nung nabasa ko sila, parang ayoko na ng ibang books. Parang sapat na yun. Mabasa mo lang yung 5 yun, sapat na yun. Ulit-ulitin mo lang siya basahin. Marimain lang yung sarili mo. So, na-mention mo yung abundance. Yung bang full-time work mo ngayon is coaching and Project Pogi? Currently, nag-working pa rin ako as... Kasi bago lang si Project Pogi. October this year? October last year lang talaga siya nabuo. Ay, sorry, this year. 2024? Oo. October lang siya last year, 2024. Months pa lang, okay. So, pero yung idea niya, dati pa yun, 2023. Pero fitness pa yun, di ba dating yun? Wala ka pa sa Kaizen nun? Nasa Kaizen na ako nun, working na ako as a, tawag doon, dalawa yung work ko nun eh. Working na ako as a chat support, tsaka customer relations. IT-related ba yung course mo before? Computer engineering. Computer engineering. So, yun talaga yung main job ko. Tapos meron akong side hustle. So, wala, ayoko talaga ng 9 to 5. Ano yung side hustle mo before? Si Kaizen. Si Kaizen. Chat support, sales and marketing, admin. Yun. Sales and marketing and admin ako. So, anong nangyari noon, ayoko talaga ng 9 to 5. Kahit ang laki na ng sweldo ko noon. Senior software engineer kasi 6 ako digits na, 6 digits. Papunta na. Malapit na. Siguro malaki na yun for Philippines. So, talaga, as in, very comfortable talaga yung buhay ko noon. Pero, ayoko pumasok. Parang may kulang, ganun. Hindi ko talaga nakita yung sarili ko as someone na mag-work sa company. Na, baka kasi growing up, kasi dati nun, sinasama ako ng nanay ko sa office niya. Pag nasa office niya ako, sobrang boring. Wala akong ginagawa kasi bata ka eh. Nakatumanga ka lang doon. Wala akong playground doon. Sa office, minsan may bata. Board na board eh. Board na board. So, siguro na-install sa akin yun na pag office, boring. Naman dito. Tapos, na-reinforce pa siya nung nag-OJT ako. Nung nag-OJT ako, hinar ako, sabi nila, magko-code ka dito tuturuan ka mag-code. Anong nangyari, na-delay yung project.
So, yung project na dapat naka-assign sa akin, wala, delayed. 3 months akong tunganga. So, na-reinforce. Sumusweldo ka, nakatunganga ka lang. Sabi, parang ayoko naman ito. Na wala akong ginagawa. So, siguro yun. Tapos magko-coach ka about your purpose na parang hindi aligned din, no? Hindi ko talaga, kumbaga lang, siguro na-reinforce lang siya. And sa akin kasi, parang, nung na-meet ko yung pinakauna kong coach, si Coach Shaw, yung Kaizen. Sabi ko, parang gusto kong maging ganito na gusto kong makakreate ng impact. Naging ka rin, team resign. Team resign. Kaka-resign ko lang nung April 1st, April 1st, Magwa 1 year. 2024. Uy, naka-anniversary na. 1 year na. Di ba abundance mindset? Hindi, umalis ka sa 9 to 5, pero you're still alive. Yun diba? Pa rin ako. Kumbaga, ito pa rin ako. Tsaka nagagawa ko yung gusto ko. Nakamit ako ng mga taong pwedeng tumulong sa akin. Kumbaga, ang ginawa ko is calculated risk. Ano ba yun? Halimbawa, nung nagre-resign ka na, naisip mo na mag-resign, bigla ka na lang ba nag-resign or may steps kang ginawa? Actually, pangalawang resign ko na yun. Una kong resign. Okay. Una kong resign, di ko alam kung ano yung gagawin ko. Di ko alam kung ano yung gusto ko. Ang alam ko lang, ayoko na dito. Mag-resign ako, baka sakaling malaman ko kung ano talaga para sa akin. Yun yung mistake ko. Hindi ko alam Kumbaga, resign ako. Nag-resign ka, wala kang gagawin next. Wala akong plano. Kumbaga, hindi ako naging, yun nga, intentional. Hindi ako naging intentional sa hindi clear kung ano yung gagawin ko after nun. So, anong nangyari? After 6 months, naubos yung ipon ko, bumalik ako sa corpo. So, pagbalik ko sa corporate, wala ka pa sa Kaizen nun? Kaizen na ako nun. Nasa Kaizen na ako nun. Balik ako corporate, sabi ko, sige, balik mo na ako corporate para sa pera. Pero this time, kailangan planado na kung ano talaga yung gusto kong gawin. So, ang ginawa ko noon, nag-enroll ako sa dahil nga gusto kong maging gusto ko yung mga, kumbaga nakitaan ko yung sarili ko na may talent sa content creation, na paano ba sila kumikita? Either brand deals, meron silang services na ino-offer, coaching, or digital products. So, yung tatlong yun. If content creator ka, pwede ka mag-earn through brand deals. Yun yung mga brand collab. Yung kunwari ito. Ano ba to? Ano ba yan? Tinago ko na nga Di ba yung mga previous episode, binabanggit ko pa kung ano to. Naka-display pa. Ito, tinuruan ako ni Jom. So, tago ko raw. Ano pag to? Ganun, ewan ko kung ano to. Pwede ka nilang bayaran para for marketing nila. Yun, doon ka kikita. Number 2 is services. Yun, pwede ka mag-coach for your expertise. And lastly, digital products, kunwari e-books, mga courses. Yan, yun yung tatlong ways para kumita ka as a content creator. Nakitaan ko yung sarili ko na, magaling naman ako mag-content. Oo, nakakatawa. Di ba comedy ka before? Comedy ako before. Nabutan ko yun Tawan-tawa. Nag-start ako. Comedy ako before. So sabi ko, may talent naman ako sa content creation. Kasi bata pa lang ako, mahilig na ako mag-video. Nung comedy ka, may following ka na nun, di ba? Meron na. Nakabuild na ako ng following. Tapos, pero hindi ka intentional sa followers mo. Hindi. Tsaka, ginagawa ko lang yun for fun. Tapos ginawa ko, sige nga, try ko, may alam naman ako sa fitness Try ko fitness videos. Doon ako Ay, umabot din ako. Kasi sabay halos, anong season ka ba ng Kaizen? Season 1 ako, pero nag-start ako ng content creation, season 2 ata. Nag-season 3 ako, magaling ka na mag-content. Kasi nag-start na ako season 2. Okay. Natawan-tawa ako yung week 1 mo Yun. So, nakitaan ko ng talent. Okay, sige, magaling naman ako dito. Ano yung mga pwede kong gawin para kumita dito? Okay. So, una kong tinry digital products. Nagbenta ako ng ebook. Ebook yun na hindi ko naabutan yun. Fitness ebook yun. Okay. Binenta ko lang siya dahil nakagrow na ako ng followings ko sa Facebook tsaka sa TikTok. So, nagtry ako. Paano mo binenta? Like, may link, gano'n? May link, tapos stories lang. Nagpo-post lang ako ng static post, di pa nga videos yun Kumbaga nagpo-post lang ako sa stories ko, meron akong ebook, ito. Kung gusto mo magumanda yung katawan mo, kumbaga payat ako dati, ito na ako ngayon. Lahat ng nalaman ko nilagay ko sa ebook na to. Kumbaga nag-intentional ako na, sige, ano yung mga ways kung paano ko kikita online. Ano yung name ng ebook? Para halimbawa gusto na mahanap. Hindi na siya available. Hindi na available. Kasi kasama na siya sa program ko. Kung pumasok kayo ng Project Pogi. Gusto ng ebook. Project Pogi. Kasama na yun. Okay. Kumbaga, hindi lang dating. Again, hindi lang about dating yung tinuturo ko. Siyempre, self-improvement din Kasama yun sa aspect. So, yun. So, inano ko siya. Nasa na? Kumbaga, naging intentional ako. Okay, paano ko kikita dito sa skill ko ngayon?
una ko nakita digital products. So, okay, sino E-book. yung coach Mm. na nakikita kong nagtuturo about digital products? Nag-enroll ako dun. Oh. Tapos in-apply ko kaagad. Pwede ba i-mention? Pwede naman. Syempre, coach ko yun eh. Si John Orania. Okay. Si IBMC, Internet Business Masterclass. John Orania. Ay, parang may nag-ads nun eh, di ba? Before sa... Siya, si Negosyo University ata siya nun. So yun, tinry ko siya, in-apply. Kasi siya rin yung naging isa sa mentor ni Coach Yo. Talaga? Nung nag-i-ebook pa siya. Nung ginawa niya yung minimalist fitness ebook. Okay. Kumbaga, parang sell your ebook and earn 6 digits. Parang ganun 6 digit, ganyan. So, ginawa ko, course, all in ako dito, gawin ko. Nakapag-lunch ako after 6 months. Medyo matagal pa nga yun, 6 months. Nakapag-lunch ako 6 months. A lunch? Launch Nakapag-launch ako ng 6 months. And then, bumenta. Parang, nabalik ko yung puhunan ko kasi pinang-enroll ko doon sa course. So, bumalik siya. Sabi ko, okay, pwede talagang kumita online. Basta alam mo lang kung paano mo siya gagawin. So, may pera sa internet. Okay. So, kasi nga, align siya doon sa skill ko, content creation. Baka isipin nyo mag-internet kayo, pero pag hindi align, wala pag hindi rin. align sa skill nyo, kunwari, ang skill nyo talaga is pang admin work talaga, parang pang office talaga. Stay kayo doon, galingan nyo lang doon sa career na yun. Sa akin, yun yung nakita ko eh. Yun yung skill ko is content creation. Paano ko ito mamamonetize? Digital product. Okay, nag-work. Okay. Check. So, okay, dahil nag-work to, ibig sabihin, ito na yung gusto kong gawin. Ito na yung path ko. So, dahil nag-try na rin ako before ng maging influencer, maging brand ambassador, yung pabadalan ka ng product tapos babayaran ka nila. Iba ba yun sa ginagawa mo ngayon, yung pagiging influencer? Hindi, iba yun. Hindi ako nag-accept ngayon ng brand deals. Okay. Kasi may bad experience ako sa brand deals. Okay. Kasi dahil nga micro-influencer pa lang naman ako noon, siguro mga 10K. Nung umabot ako ng 10K followers sa TikTok, may lumalapit ng mga brands. Rexona, Old Spice. Nagawan ko daw sila ng video. Parang medyo men's, men's. Kasi nga, nasa fitness na ako noon eh. Ano yun, i-DM ka nila? I-DM ka nila. Email yung... Okay. Kaya if business purposes, lagi may email mo doon. Email and DM, meron ka ganun. Okay. So, nung ginawan ko sila video, parang one video, tapos may product silang ipapadala sa iyo, tapos 1.5. 1.5 pesos pa lang noon. Okay. Hindi, maliit nga. Maliit. So, maliit na nga. Sobrang delayed pa. Kumbaga, nakukuha ko yung payout ko, 90 days na. 90 days? For 1.5? For 1.5. Di ba? Tagal. Sabi ko, ayoko ng influencer, ayoko ng brand deals. So, ang choice ko na lang, digital products or online coaching. Or services. So, yun, doon ako nag-stay. So, ang ginawa ko, dahil digital products, okay, goods to. Hanap naman ako ng coach na nagtuturo about services. What do you mean services? Yung coaching na ganyan? Coaching. Okay. So, paano mo mamomonetize yung expertise mo? So, naghanap ako ng coach na expertise. Ngayon, nung nagustuhan ko rin yung way niya, kasi nung nag-enroll ako doon, nakapag-close ako ng 6 digits. Wow. 2 client lang yun. Kumbaga, fitness pa ako noon eh. Kilala ko ba yung isa mong client doon? Parang kilala ko. So, hindi pa ako dating noon. Pinlex niya yun eh, na nag-enroll siya sa iyo. Anong nangyari kasi before gusto ko rin maging guest yun eh. Ayaw, malay mo pag umuwi. Pag umuwi. So, hahantingin kita. Ano pala ako noon? Fitness, tapos content creation. Yun yung tinuturo ko noon. Hindi pa ako dating noon. Tapos sabi ko, proven. Kasi nakapag-close ako ng ganun kalaki. Kaya kong buhayin ito. So, ngayon, nung nalaman ko na, okay, pwede to. Pwede na ako mag-resign. So, ginagawa mo lahat yun, nasa 9 to 5 ka pa nun? Nasa 9 to 5 pa ako nun. So, anong nangyari nun, yung mga pinang-enroll ko ng course, ang namuhunan doon, yung 9 to 5 ko. Parang ano yan eh, meron, kung kilala mo rin naman si Frank Mendoza, di ba? Nakikinig ako sa podcast nun. Sabi niya, use your 9 to 5 to fund your freedom. Ganun. Kung ano talaga yung gusto mong gawin. So, yun yung ginawa ko nun. Yun. Enroll ako course, tapos, nung alam ko nang, ito na yung path na gusto ko talaga gawin. Naging clear na ako. Ito yung gusto ko, pwede na ako mag-resign. Then, nag-resign na ako noon, April 1st. May video pa ako noon, parang dinocument ko. Yung ano yun, na nagre-resign ka? Na nag-video resign. Ito yung sign na nag-resign na ako ngayon. And alam ko na yung gusto kong path. Hindi pa ako sure kung how. Pero alam ko na yung gusto kong path. And meron akong mga kilalang mga tao makakatulong sa akin.
So, doon na nag-risk na ako. Parang calculated risk Kaya siya. nasabi mong calculated risk. Oo. Kumbaga, mas better ka na ngayon. Alam mo na pag nag-resign lang, wala rin mangyari. Oo. Kailangan alam mo yung reason bakit ka nag-resign. Ano yung gusto mo. Oo. Kumbaga, enough na yung enough na yung what. Oo. What tsaka why. Yung how kahit medyo half-hearted ka pa sa how, pwede ka na mag-resign nun. Kasi malalaman mo rin naman yung how once na nag-put in ka ng work, ng effort. Pak. Pero ginawa mo yung how nung nasa 9 to 5 ka pa rin. Hindi ka pa rin nagre-resign nun. Hindi pa rin ako nagre-resign nun. Pero nung kasi kung iisipin mo, enough lang yung bumalik sa akin eh. Oo. Kumbaga kung takot ka pa rin, hindi ka magre-resign. Hindi ka pa rin magre-resign. Kasi bumalik lang sa akin yung puhunan ko. Kahit sabi ng universe, ito may proof na kaya mo. Pero hindi niya pinakita sa akin na enough. Enough na to para makapag-resign ka. Kumbaga pinakita niya sa akin, ito yung pwedeng mangyari. Ito yung pwedeng, kumbaga pwede kang kumita dito. Pero nasa sayo pa rin kung gusto mong lakihan to. So doon ko na nakita na, sige, resign ako dito. Doon na nag-work yung sabi mong abundance mindset. Kasi kung scarcity mindset ka, na-break even lang yung ipon ko na ginamit ko sa enrollment. Ano pa rin, tuloy pa rin ako dito. Pa rin ako. Siguro nandun pa rin ako sa 9 to 5. Pero dahil nga yun, exposed na ako dun sa yung books. Kumbaga na-install lang na ako ng abundance dun eh. Na sige, risk. Tapos lagi ko naman inisip na ito hindi ko makakalimutan na advice na bigay sa akin ni Coach Cho. Kasi sa kanya muna ako lumapit na, Coach, mag-resign na ako dun sa sa 9 to 5 ko. Tapos sobrang takot ko nun. Sa Kaizen party mo ba siya? Hindi, sa chat lang eh. Sa chat? Okay. Sabi niya, ba't ka natatakot? Pwede ka naman bumalik dyan anytime. Di ba ikaw din si Coach Cho? Sa chat? Ako. Sa page niya yun, sa page niya. Sa page niya. Okay. Pag gusto niyo mag-message kay Coach Cho, wag sa page kasi ako yun. Siya yun eh. Ako yung makakausap. Ikaw si lazy lifter. Ako si lazy lifter. Okay. Pero okay lang naman, di naman kami nagkakalayo sa Parang ako rin yun. Okay. Yun. So, yun, sabi ko sa kanya, mag-resign na ako. Kaso sobrang taas ng fear ko, talagang anxiety ko. Sabi niya, ba't ka natakot kung mag-fail man yung gagawin mo ngayon, pwede ka bumalik. Pwede ka po ulit mag-apply. Yun yung totoo naman. Tama. Na yun naman yung ginawa ko nung una kong risk, di ba? Nung una kong resign, hindi nag-work kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Bumalik rin so naman nung una, talaga, nag-resign ka lang kasi ayaw mo? Kasi ayaw ko na. Tapos inubos mo lang ipon mo. Naubos lang yung ipon ko. Sabi ko, bahala na. So, hindi siya calculated. Talagang risk lang siya. So, nung pangalawang beses, alam ko na kung saan ako nagkamali. Kasi ayoko nang maulit na, babalik na naman ako ng 9 to 5. Tapos sabi ni Coach Cho, nung sinabi ni Coach sabi niya sa akin, yun nga, ba't ka matatakot? Kung alam mo naman na yung gagawin mo. Tsaka kung mag-fail man yung gagawin mo, pwede ka pa rin naman bumalik sa corporate. So, may patunay na ako dun sa dalawang statement. Sige na nga, resign na ako. So, yun, nag-resign na ako. Lupit So, eto, in closing, yung question ko, question namin ni AJ usually, na nakuha ko to kay Nikki. Nikki Orado. Nikki Orado. What would you do if money is not an issue? Although mukhang alam ko na yung sagot ko. Ano yung sagot, specific answer mo for that? What will I do if money is not an issue? Hindi siya issue eh. Yung parang, hindi mo na kailangan mag-flex. Hindi siya bibilhin per se. Mga ginagawa mo sa buhay. Siguro currently kasi meron akong fulfillment in a way kapag nakikita kong nagkakaroon ako ng impact sa tao. Okay. So for example, yun nga, nung nag-start naman ako as content creator, 'di ba, comedy, value, wala akong bayad nun. So, nagagawa ko siya dahil, nakapag-spread ako ng good vibes, nakapag-spread ako ng value. So, parang na-fulfill ako doon na, in a way, nagkakaroon ako ng dent or nagkakaroon ako ng impact sa ibang tao. So, hanggang ngayon, yun pa rin naman, na-fulfill pa rin ako kung money is not an issue, yun pa rin gagawin ko eh. Parang gusto ko talagang either mag-entertain or to give value sa tao. So, in a way, parang ginawa mo na yung answer mo doon. Yun nga na, kaya... Kumbaga, yun yung purpose ko, yun yung fulfillment na, kumbaga, hinanap ko kung saan ako fulfilled. And na-fulfill ako tuwing, pag nakikita ko yung, kasi nakikita ko meron akong client na, ito ako dati Tapos, sobrang down niya, sobrang, bakit kaya ayaw ko hindi ako gusto ng mga babae.
Tapos sabi ko, bro, ako dati akong ganyan. Tapos ngayon nandito na ako. Kaya mo rin. Tapos makikita ko na ma-change niya rin yun. Ma-change niya yung current situation niya. Parang natutuwa ako. Na kasi dating ako yun eh. Hindi nakita ko na, successful na rin siya sa girls, nakapag-date na siya. So parang andun yung sense of fulfillment ko na nakapag-change ako, nakapag-transform ako kumbaga ng buhay. Basically, yun na rin. Kumbaga, ang nag-inspire rin talaga sa akin doon si Coach Cho. Yun talaga yung idol ko talaga. So yun, parang doon ako na-fulfill. Idol ko nga rin yun si Coach Cho eh. Malay mo, mahatak mo dito. Yun nga eh. Nag-build nga ako ng guest. Tapos, para sana, Coach Cho. Message mo lang. Holy Grail guest. Message mo lang yun. Mabait yun si Coach. Yun. So, with that, grabe yung natutunan. Ang daming value and kung gusto nyo, kung halimbawa sobrang nahanap nila yung value dito sa conversation natin, where can people reach you nga pala, Joms? Okay. So basically, I'm all over the platform. So meron akong IG, joms.jonas. Ililink ko sa description yan. Sa description. YouTube din, meron din ako, Joms Jonas naman yon. TikTok, joms.jonas din. And then sa Facebook, Joms Jonas. So ang pages ko is Project Pogi. Project Pogi, search nyo lang sa FB and sa Instagram at Project Pogi Coaching. So yun. Thank you, Joms. Sobrang na-appreciate ko to. And thank you, man. with that, good night, dormmates. Good night. Good night.